naman sapagkat nagpuyat tayo dito para sa anibersaryo nito. At naniniwala ako, lahat naman tayo ay tatanggap ng regalo. Amen? Ang paksa na bibigyan ko ng kaunting pagliliwanag ay tungkol sa pagtanggap ng kaloob o receiving God's gift. Pero bago ko simulan, magtatanong muna ako na mahabang busy yung mga nasa likod kong naglalakad at gumagalaw. Kayong mga nasa harap, tahimik naman. Tatanungin ko kayo, sino nang nakatanggap ng regalo? Halos lahat na, no? Ang tanong ko ulit, kailan? Mayroon akong gustong sabihin sa inyo na may mga pagkakataon at mga sitwasyon na ang tao ay tumatanggap ng regalo. Alam nyo ba yon? Una, ito magandang tandaan niyo. Una, at kadalasan ito ang alam natin kung bakit ang tao ay nakakatanggap ng regalo. Una, kapag may okasyon. Amen? Sinong mag-birthday ngayon? Itaas ang kamay. May nagregalo na ba sa inyo? Asahan nyo, may darating. Sapagkat kapag madalas talaga naman at yan ang pangkaraniwan kapag may okasyon, nakakatanggap tayo ng regalo. Yan ang kadalasan, majority, kapag may okasyon. Halimbawa, birthday, wedding anniversary, yan, madalas yan, ano? At lalo na ngayon, anniversary natin, ano? Alam ko, lahat tayo ay tatanggap ng regalo mula sa Panginoon. Amen? Hindi naman tayo siguro bibiguin ng Panginoon sapagkat nakikita niya yung pagod natin. Yung pagsisikap natin na umaten galing sa malayo. Inaantok na tayo pero gusto nating makinig. Pagod na tayo, nainitan na tayo maghapon kahapon, pero ngayon, buhay na buhay pa rin tayo at gising na gising. Alam ko, ang Panginoon, hindi tayo titikisin. Amen? Lalo na ngayon, ika-apat na pong anibersaryo ng ating gawain. Na kanina, binigyan ng paliwanag ng ating mahal na Obispong Bishop Ted kung anong kahalagahan ng Ruby Anniversary. So umasa tayo, may regalo tayong tatanggapin. Amen? Anong ikalawa na pagkakataon na tayo tumatanggap ng regalo? Kapag mayroong mga taong nakakaalala sa atin. Lalo na yung mga kakilala nyo matagal ng panahon, yung mga taong nagawa nyo ng mabuti ng mga nakaraang panahon. At lalo na kapag sila'y medyo umangat na sa buhay, umunlad, umasenso, alam nyo, bilang pagtanaw ng utang na loob sa ginawa niyong kabutihan sa kanila, may mga pagkakataon na naiisip kayo, naalala tayo, at sila'y nagbibigay ng regalo. Amen? Mayroon bang nakaranas noon? Itaas ang kamay? O, mayroon. Kasi yun lang ang katotohanan, kaya mayroon. May mga nakakaalala sa atin na nagbibigay ng regalo. Ikatlo na pagkakataon na tayo tumatanggap ng regalo. Ano yung una? Ulitin nyo nga kapag May okasyon. may okasyon. Ikalawa, kapag may nakaalala. Ikatlo, ito yung maganda. Nakakatanggap tayo ng regalo kapag mayroong nagmamahal sa atin. Halimbawa, yung asawa, kapag ang lalaki, mahal niya yung asawa niya, kahit walang okasyon, minsan, nagbibigay ng regalo. Vice versa, yung babae ganun din. Dahil mahal niya yung kanyang asawa, kahit walang okasyon, binibigyan niya ng regalo. Yung mga anak, minsan, dahil napagtapos sila ng kanilang mga magulang, naalala nila, tanda ng pagmamahal nila, pagpapasalamat,
nagbibigay sila ng regalo sa magulang. Kaya, tatandaan din natin na kapag tayo tumatanggap ng regalo, ito yung dapat naalaala natin na ito isang karangalan. Tatandaan nyo. Sabihin nyo, karangalan. Karangalan. Kapag nakakatanggap tayo ng regalo, it is an honor for us na tayo ay nakakatanggap ng regalo. Nakapagpapataba ng puso, di ba? At parang nakakapag-uplift ng ating pagkatao. Ay, salamat, niregaluhan ako. Parang dangal yan para sa atin na may nagre-regalo. Lalo na kapag ang nagregalong tao sa atin ay hindi naman may kakayahan, lalo na yung mahirap lang na tao. Pero nagawa pang regaluhan tayo, karangalang malaki para sa atin. Kaya kapag tayo tumatanggap ng regalo, isa-isip natin yon at alalahanin natin na ito isang karangalan. Pero hindi nagtatapos doon na ito'y karangalan. Bago ko ipalawigin, karangalan in a sense, tignan ninyo, kapag ang mga anak ninyo, itong nakaraang graduation, ang dami kong nakikita sa post, sa mga Facebook, na mga kapatiran natin, mga kaibigan natin sa Facebook, nakakuha ng award yung anak, naku, binibigyan ng nakapost, selfie, pagkatapos binibigyan ng regalo. So karangalan yun, na masasabi natin. Pero hindi nagtatapos doon. Sapagkat kapag tumanggap ka ng regalo, mayroon ding demand. Mayroon ding demand na hinihingi kapag tumatanggap ka ng regalo. Anong demand? Halimbawa, kapag binigyan ka ng regalo ng isang nagmamahal sa buhay, hindi mo pwedeng hindi gamitin, hindi mo pwedeng hindi pahalagahan, Kailangan ingatan mo. Kailangan alagaan mo. At mas maganda kung isang gamit, nakikita na nagregalo sa iyo na ginagamit mo. Amen? Amen. Kasi pag hindi mo ginagamit, ang perception o ang presumption ng taong nagbigay ay ayaw niya yung bigay ko. Hindi mahalaga sa kanya. Hindi ginagamit. Ayan. So, may mga presumption na gano'n. Kaya, mahalaga na kapag tumatanggap tayo ng regalo, kailangan na isasaalang-alang natin yung demand. Ano yun? I-value natin, pahalagahan. At syempre, ingatan. At syempre, mahalin at gamitin ang regalong ito. Now, in a spiritual sense, at dahil nandito tayo sa pag-uusap tungkol sa kaloob ng Espiritu Santo o kaloob ng Diyos sa atin, lalo nating gamitin, lalo nating ingatan at lalo nating i-value. At sa konteksto ng ating pong ginagawang Life in the Spirit Seminar ngayon, ang pagtanggap ng kaloob ay may isang magandang may pamamaraan na dapat nating gawin. Ano yun? Upang ang tao ay makatanggap ng regalo mula sa Diyos, ang demand ay hindi yung may demand din, pero ito yung demand. Una, dapat kapag tatanggap tayo, dapat tayo. We are worthy of it. Kailangan yung regalong tatanggapin natin ay dapat tayo. Yan sa konteksto ng Life in the Spirit Seminar. Sapagkat kapag hindi tayo dapat, malamang hindi natin mapapahalagahan yung regalong ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya kailangan karapat-dapat tayo. At paano tayo maging karapat-dapat? Siyempre, nandyan yung tinatawag natin na pagkakaroon at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Yung repentance. Kasi alam naman natin na ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay hindi nananahan sa isang
pusong marumi o sa isang sisidlan na may batik o may dungis. Kaya upang maging karapat-dapat tayo, bawat isa, lalo na sa bagong magiging Kristiyano, ay dapat mayroon tayong ginagawa. Ano yon? Yung pagsisihan ang ating mga kasalanan. Sapagkat sa pamagitan ng pagsisisi, alam naman natin na nalilinis yung ating karumihan, napapatawad tayo sa ating kasalanan, at doon unti-unti nagiging marapat tayo sa pagtanggap ng biyayang kaloob ni Yahweh El Shaddai. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So mahalaga yung pagsisisi, yung repentance. Para maging karapat dapat tayo sa regalong inialok ng Diyos, kailangan ang ating sarili ay malaya at malinis sa anumang batik at dungis. Sapagkat sinabi ko kanina, hindi nananahan ang Espiritu ng Diyos sa isang sisidlan na marumi, na puno ng basura, na puno ng galit, puno ng sama ng loob, hindi marunong magpatawad. Kailangan yan ay ating napagsisisihan. Lalo nga maganda kung tayo ay nakakapagkumpisal nga. Sapagkat ito ang alam natin sa ating iglesia na pinakaparaan at mabisang paraan upang ang ating mga dungis at dumi sa ating pagkatao, ang mga kasalanan natin ay mabura sa pamamagitan ng pangungumpisa. Kaya yun ang una na dapat gawin natin, yung tayo ay magsisi. Ikalawa na dapat nating gawin ay to reconcile. Bakit? Ganito yan, para maintindihan natin. To reconcile sapagkat nung tayo nagkasala, alam naman natin na tayo ay napalayo sa Diyos. Yan yung sinasabing death na sinasabi ng Biblia, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan na tinutukoy ay yung separation, paglayo, no? Lumalayo tayo, nasisira yung relasyon natin sa Diyos kapag tayo nagkakasala. Kaya, once na gusto mong matanggap yung kaloob, upang ang buhay natin ay manumbalik sa orihinal na ginawa at pagkalikha ng Diyos sa atin, abay, kailangan natin una yung magsisi at pagkatapos makipag-reconcile sa Kanya. Makipagkasundo sa Diyos. Dahil alam natin na nung tayo nagkasala, alam natin tayo napalayo sa Kanya, kaya kailangan natin ang panunumbalik sa Kanya. Parang pag-aaway ng asawa yan. Kapag nag-aaway kayong mag-asawa at si Mrs. ay umuwi sa kanyang nanay, kailangan mag-reconcile para magbalik uli sa sariling tahanan, magsasama yung mag-asawa. Kaya kapag nakagagawa tayo ng kasalanan, lalo na yung mga mortal sins na nagagawa natin, alam natin, nasisira ang ating relasyon sa Diyos. At napapanumbalik yan through repentance and reconciliation. Pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kapag inamin natin na tayo nagkasala at nagsisi at tayo'y nanumbalik sa Panginoon, at least manunumbalik muli yung ating ugnayan sa Kanya. At doon, unti-unti may karapatan tayo at may yung yung pagiging dapat natin na tumanggap ng regalo ay dumaray at nangyayari. Ikatlo na magandang gawin natin, yung tinatawag nating aside from repentance, aside from reconciliation, we need to renew. Binabago. Nagdidesisyon tayo. Na kapag alam natin na yung ating buhay ay baluktot, hindi matuwid,
nakagagawa at gumagawa tayo ng kasalanan at dahil doon napapalay tayo sa Diyos, abay mag-isip-isip, isa, dalawa, tatlo. Kasi pag hindi tayo nag-isip-isip at tuluyan tayong namuhay ng ganon, tuluyan din tayong mapapariwara, tuluyan din tayong mapapahamak. Kaya we have to renew our minds, our decisions, our convictions, na kailangan, kapag napagtanto mo na may alok pala ang Panginoon na bagong buhay, nagsasawa ka na doon sa lumang buhay na miserable, walang kwenta, magulo, walang kapayapaan, magdidesisyon ka, magbabago ka ng isip, magbabalik ako sa Panginoon. Gusto kong tanggapin yung bagong buhay na kanyang alok at walang ibang makapagbibigay ng buhay na yan, kundi ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na naisipagkaloob ng Diyos sa atin ngayong umaga ito. Kaya magpapasya tayo na magdidesisyon tayo magbabalik loob ako sa Diyos, magsisisi ako, lalayo ako sa kasalanan, at yan ang isang magandang gawin upang maging karapat-dapat tayong tumanggap ng regalo mula sa Panginoon. Very good. Now, bakit ang tanong na susunod? Gising pa ba kayo? Amen! Umalakpak nga ang mga inaantok. Kung may natutulog na katabi kayo, huwag kayo masyadong maingay po ha. Kasi baka sabihin ang sama ng ugali nyo, natutulog sila, maingay kayo. Hayaan nyo na lang ako magingay dito. Gusto ko nga hinaan para yung boses ko, para hindi tayo maka-istorbo. Hindi. Ang tanong na susunod sa pagpapatuloy natin, anong tanong na susunod? Bakit nga ba mahalaga na matanggap natin ang kaloob na Espiritu Santo? Aba, isipin nyo ito. Bigyan nyo ng atensyon. Pakinggan nyo ito, mga kapatid. Huwag kayong lakad ng lakad. Huwag kayong galaw ng galaw. Huwag kayong inom ng kape. Huwag kayong nguya ng nguya. Pakinggan nyo ito para maintindihan nyo. Bakit ba mahalaga na matanggap natin ang kaloob ng Espiritu Santo? Mahalaga sa dahilan ganito. Mahalaga in a sense na yan ang magiging Giya. dahilan para yung bagong buhay sa Espiritu ay maranasan natin at mangyari sa atin. Tatandaan natin, ang seminar natin ay Life in the Spirit. Pamumuhay ayon sa Espiritu Santo. Now, kapag wala yung Espiritu Santo, hindi natin natanggap, ay huwag kayong magtaka. Hindi tayo makakapamuhay ayon sa Espiritu Santo. Bakit? Ay wala yung Espiritu Santo. Kaya, nagpuyat na rin kayo, nagpagutom na rin kayo, nagpagod na rin tayo dito, Painit. ginawa na natin ang lahat, nagsakripisyo na tayo, gumastos na tayo, pero pag mapapakawalan pa natin itong pagkakataon na ito, sayang ang pagpunta natin. Ayokong mawala ng saysay ang ating pagpapagod mula kahapon pa. Yung iba, Biyernes pa ng gabi, nandito na. Linggo na ngayon. Ayokong mawala ng saysay yung ating ginawang pagbibiyahe mula sa malayo. Ang dami nating ginastos, yung iba galing sa ibang bansa. Pero kung if we lose this opportunity or this privilege, nako, nakapanghihinayang mga kapatid. Kaya ako'y hinihimok ko kayo na mataman kayong makinig, intindihin, unawain ang sinasabi ko. Bakit? Napakahalaga na maunawaan at ang pagiging marapat ng bawat isa sa atin upang matanggap natin ang kalubay, mangyari upang maranasan natin at matanggap natin ang kaloob ng Diyos na regalo sa atin. Now, sasagutin ko yung tanong, bakit nga ba mahalaga? Ano bang papel ng Espiritu Santo na bakit mahalagang matanggap natin?
tatlong bagay din ang babanggitin ko. Una, mahalaga ang Espiritu Santo sapagkat ito ang the Holy Spirit. Kapag tinanggap natin, ang sangkap nito at ang gampanin nito ay it empowers. Sabihin nyo, empowers. Ang ibig sabihin noon, Bigyan tayo ng kapangyarihan. binibigyan tayo ng kapangyarihan o lakas. Anong lakas? To do you. Madalas sa atin, sinasabi natin kapag nakikita na natin ang ating buhay ay medyo nasasadlak sa pagkakasala, umaani na tayo ng maraming problema, sakit, dusa, karamdaman, kawalan, problema sa buhay. Ang palaging nababanggit natin, nagsisisi na ko, bakit ko pa nagawa ito? Sana hindi ko na ginawa ito. At nababanggit din natin, gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Sabihin niyo sa katabi niyo, gusto mo bang bumait? Gusto mo bang kumain? Anong sagot niya? Opo daw. Hindi kayo sinagot, ang bait-bait ko na. Ilang minuto na yan. Ilang minuto na. Okay. Mahalaga sapagkat ang Espiritu Santo kapag natanggap natin at nasa atin, ito yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na ano? Unang-una, nalabanan ang kasalanan. Napagtagumpayan ang kasalanan. Sapagkat kapag hindi tayo nakahulagpos, kapag hindi tayo nakawala sa pagkaalipin sa kasalanan, walang mangyayari na pamumuhay sa Espiritu Santo. Pero garantiya, kapag ang Espiritu Santo ay nasa atin, lahat ng kasalanan ay kaya nating pagtagumpayan sa buhay. Amen. So yan ang unang kahalagahan kung bakit mahalagang matanggap natin ang Espiritu Santo. It empowers us. Ito yun yung dahilan kung bakit nakikita nyo, pati paglilingkod at pati pagpupuri natin, sumisigla. Ha? Dati hindi natin magawang magpuyat, ganitong paggawain, makikinig tayo na, tutulugan lang natin, pero nakikita nyo. Ramdam na ramdam, kitang-kita sa marami sa atin na tayo na-empower na ng banal na Espiritu sapagkat napaglalabanan natin ang antok, ang kahinaan ng kita ng katawan. Kaya yun ang dapat nating pagsikapan, lalo na kapag may gusto kayong i-overcome sa buhay na hindi pa kayo nakakalaya sa isang kasalanan o kamalian na nagagawa. Pagsikapan natin mga kapatid na matanggap ang Espiritu Santo at upang ma-empower tayo sapagkat kapag na-empower tayo, tiyak makakalaya tayo at makakapamuhay tayo ayon sa Espiritu Santo. Palakpakan si Yahweh ang Shaddai. So mahalaga yun na malaman natin na ang Espiritu Santo, isa sa function niyan, empower tayo. Ako, hirap na hirap ako nung lumang buhay ko at nung makakilala ko sa Panginoon. Ako po yung isang, alam nyo na, karamihan sa mga nagbibinata noon, binata pa ako nakakilala ko sa Panginoon. Oh, binata pa. Ako po'y gumun sa bisyong paglalasing. Tumikim din ako ng mga droga para masubukan na hindi ka pa inosente sa mga galaw ng kabataan, tinikman mo. Tinikman mo Ay din. masamang epekto sa katawan. Kaya, nung nakikita ko na parang hindi magandang ibinubunga sa ating buhay, ihininto ko. Pero, alam nyo yung tawag ng mga barkada, yung tawag ng laman, hindi madali sa totoo lang. Pag nahilo na ako, sa isang gabi, nahilo ako sa lasing at parang hirap na hirap akong bumangon. Ayoko na uminom! Pero alam nyo, pagkatapos noon, ilang oras ang lumipas, kapag nandyan ang barkada at may hawak ng inumin, hindi ka na makalayo hanggang iinom ka na naman.
Pero ito yung malaking nangyari, itong magandang nangyari sa akin. Nung ako'y makakilala sa Panginoon sa pamagitan ng gawain ito, that was 1986. Alam niyo po, yun ang prayer ko nung makakilala ko sa Panginoon, Lord, palayain mo ako sa bisyo. Alam niyo, ipinaranas sa akin ng Panginoon na naranasan ko yung halos ayaw kong makaamoy ng alak at lalo na halos ayaw kong makatikim ng alak. At lalo na nung nandito na ako, syempre, hindi na ako nakikibarkada sa mga dating barkadang lasenggo, kaya lubusan akong nakalaya. At alam ko, yan ay kilos ng at gawa ng kapangyarihan ng Espiritu Santo tinanggap ko sa isang Life in the Spirit seminar. So nagbibigay ito ng kapangyarihan sa atin. It empowers us. Yan ang unang mahalagang function ng Holy Spirit, kaya kailangan nating tanggapin. It empowers us. Ikalawa, gising pa ba kayo? Amen. Ikalawa, it purifies. Sabi niyo, it purifies. Purify. Nililinis. Kaya nga may repentance, ano? At pagkatapos niyan, alam natin, yung binanggit ko kanina na ang Espiritu Santo'y hindi nananahan sa isang tahanang marumi. Kaya kapag ang Espiritu Santo'y nasa iyo na, lahat ng dungis sa ating pagkatao, mula ulo hanggang paa, pati libag na mayroon ka, libag ng kaluluwa, lilinisin ni Yahweh El Shaddai. And that's true. Kaya once you are baptized, once you receive the Holy Spirit, alam naman natin, pakiramdam nyo, we are a new creation. Para kang sanggol na bagong panganak, walang bahid, makinis ang puti, walang bahid ng kasalanan. And that is what we can experience when we receive the Holy Spirit. Na-purify tayo, malinis, walang dungis, walang batik. Ang sarap ng pakiramdam kapag kapag ang Espiritu Santo ay tinatanggap natin at nananahan sa ating pagkatao, ang pakiramdam natin, malinis na malinis tayo. Hindi lang bagong laba, kundi pakiramdam natin ay bagong silang na sanggol, kaaya-ayang amuyin. Ayan, so, magandang, sabi ko, ini-emphasize ko ito sapagkat ayaw ko yung mawalan ng saysa yung ating pagpapagal. So, pagsikapan natin mga kapatid na gawin ito, na upang maya-maya, pagdating ng bautismo, maranasan natin yun. Malilinis tayong lahat sa pamagitan ng Espiritu Santo sapagkat ito yung papel at function niya. It purifies us. Nililinis anumang karumihan, lalo na sa kalooban natin at lalo na sa ating kaluluwa. Yan ay lilinisin ng Espiritu Santo. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. So yan ang kalawa. Ano yung una? Power. Nakalimutan na It yan. empowers. It empowers, sabihin nyo. The Holy Spirit empowers. Ikalawa, the Holy Spirit purifies. At ito yung pangatlo. The Holy Spirit sanctifies. Sabihin nyo, sanctifies. Sanctify. Anong ibig sabihin yan? Papabanal. Pinababanal tayo. Bakit ko nasabi yan? Kapag ang tao tumanggap ng kaloob na Espiritu Santo, mapapansin niyo sa sarili niyo, kasi napansin ko yun. Nung ako po'y nabautismuhan sa Espiritu Santo, ayaw ko nang sumama sa barkada. Ayaw ko nang halos maamoy ngayong alak, yung maamoy lang, lalo na kapag tumikim lang, ayaw ko na pong magawa. Bakit?
Yun na yung epekto ng sinasabi nating sanctification. Kasi alam ko, napagtanto ko na, natutunan ko na rin siyempre, unti-unti, na kapag ang templo ng Espiritu Santo ay sinisira natin sa pamagitan ng bisyo, natural, mawawasak ang templo ng Espiritu Santo. Kaya iniwasan ko yung bisyo. In the same way around, kapag tayo ay tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo, napapabanal tayo in a sense na halos at takot na takot tayong magkasala. Ingat na ingat tayo. Hindi lang pati sa pag-iisip natin, napapansin nyo, yung kung marumi ang isip nyo dati, nako, isipin nyo, ay, hindi ko nababayaran yung utang ko, nakakalimutan na yan, matagal na, hindi ako sinisingit, hindi ko nababayaran yun. Nako, kukonsensyahin kayo, ikukunbig kayo. Ay, matagal na pala yun, kailangan mabayaran ko na. Yun, epekto na yun ng sanctification ng Holy Spirit. Mababanalin tayo doon sa ganung paraan. Ipapaalala sa atin, mayroon pala tayong aplikasyon. Kapatid natin. Ayun, may effect na, napapansin nyo, ha? At anong gagawin yung susunod na hakbang pag naisip nyo yun? Tatawagan nyo, o dili kaya pupuntahan nyo, sasabihin nyo, ay, pasensya ka na. Naalala ko, mayroon pala akong obligasyon sa iyo. Babayaran mo. Yun, so isa yun na way of sanctifying us. Kaya, napapansin nyo, sa gawa, unang isip, ikalawa, o sa salita muna, sa salita. Kapag ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin, ingat na ingat tayo na magsalita ng masama. Ako, lalaki akong tao, pero madalas din akong magbitaw ng salita yung pagmumura nung wala pa ako sa Panginoon. Madulas, mabilis, nadudulas yung dila natin. Kaunting imot, mura, mura, mura. Matanong ko kayo, walang daya. Sino nagmumura pa sa inyo? Taas ang kamay, huwag kayong magsinungaling. Kahit kung ano, hindi namin inamin. Minsan, paminsan-minsan. Gaano kadalas ang minsan? Lang namin, hindi kami namin. Ito ang sagot ko, nagbibiro ako minsan, sino ang may nagmumura? Ako po, sabi niya, mabuti pa sa inyo, may mura, sa palengke, mahal na lahat. Yun ang salita. Lalo na yung mga matatalas na mga salita, kung magsalita tayo sa ating kapwa, mahahaya, masasakit, alam nyo, mawawala yan. Magiging mahinahon kayo. Magiging malumana yung pagsasalita ninyo at lalo na magiging magalang ang iyong pagsasalita kapag ang Espiritu Santo'y nasa atin. Bakit? Pinababanal pati ating bibig. Kung sanay na sanay tayong magbitaw ng mga salitang masakit, darating yung panahon, pati ang salita natin, banal na rin. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Alam niyo na bang sabihin yon? Sabihin niyo nga, Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Yan ang pala eh. So, yun sa salita, ha? Una, isip. Ikalawa, salita. Ikatlo, siyempre yung gawa. Alam natin na may ginagawa tayong masama kapag nandyan ang Espiritu Santo, hindi na natin gagawin. Ako yan ang nangyari, ayaw ko nang uminom. Nilakasan ko na at nakalaya na ako sa paglalasing, hindi ko na pinalikan. Yun, paglaya yun. At yun, isa sa paraan ng sanctification ng Espiritu Santo kapag tinanggap natin. Kaya ang sarap, napapansin nyo, iba ang buhay na itinadirect ng Espiritu Santo. Mayroon ng kapangyarihan, mayroon pang kalinisan, mayroon pang kabanalan. Saan pa kayo? Ang buhay natin dito sa mundo, nakakasawa na minsan, di ba? Magulo, maingay, balitang nakakatakot, mga kalamidad na nakakatakot, naku, politika, ang layo-layo pa ng eleksyon, ang dami nang namumulitika. Nakakasawa na. Pero kapag
ang buhay natin ay pinadatakbo ng Espiritu Santo, hindi tayo dapat mag-aalala. Sapagkat alam naman natin, mayroon tayong matataglay na kapangyarihan. Mapaglalabanan natin ang kasalanan. Kahit magulo ang paligid, pwede tayong matulog ng mahimbing. Bakit? Hindi tayo nag-aalala. Si El Shaddai kasi ay ating kasama. At kapag nasa atin ang Espiritu Santo, alam naman natin, nalilinis ang ating pagkatao. At kapag nasa atin ang Espiritu Santo, napapabanal tayo. Kaya nawa ang 40th anniversary na ito, at lalo na nagdadaos tayo at gumaganap tayo ng seminar about the life in the Spirit, ay naway maging mabunga, maging makabuluhan, maging makasaysayan para sa ating lahat. At higit sa lahat, maging pinagpalang lubos para sa mga anak ni Yahweh El Shaddai. Tumayo po tayo. Tumayo tayo. Iyuko natin ang ating ulo. Mag-aalay lang tayo. Makikinig lang tayo ng isang awitin. Ilagay ang kamay sa tapat ng puso. We walk uprightly in the
Obispo, sa Espiritu Santo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Ha? Sino yung baptism? Bakit si Sabihin niyo, Power! Tapos na.